Magandang gabi, mga ka-amazing! Welcome back dito sa aking YouTube channel. Ako ang inyong tagapagkwento mula sa Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories. Ang tahanan ng mga kababalaghan, misteryo at katatakutan. Kung mahilig kayo sa mga kwentong bumabalot sa dilim ng gabi, nasa tamang channel kayo. Ngayong gabi, isang kwentong magpaparamdam sa inyo ng kilabot sa bawat kaluskos ng gabi. Isang kwentong nag-ugat sa liblib na barangay sa lalawigan ng Samar. Isang lamay na hindi naging karaniwang lamay. Kaya kung ako sa inyo, humanda na kayo dahil sisimulan na natin ang kwento ng Gabi ng Lamay. Sa Barangay San Telmo, isang masukal at tahimik na lugar sa kabundukan ng Samar. Isang lamay ang ginaganap sa lumang bahay ng pamilya Asuncion. Pumanaw ang pinakamatanda nilang kamag-anak na si Lola Miling, isang 82 anyos na albularyo ng bayan. Ang lamay ay ginaganap sa mismong sala ng bahay. May mga puting kurtina, ilang kandila sa sulok, at isang lumang bentilador na paatrasabante ang ikot. Naroon si Mang Rogelio, anak ni Lola Miling, ang kanyang asawang si Aling Teresa, at ang kanilang dalawang anak na sina Junjun at Mika. Naroon rin ang ilan sa mga kapitbahay. Si Mang Andoy na laging may bitbit na bote ng gin. Si Kapitana, Lorna, at ang masungit na matandang dalaga na si Miss Lagring. Bandang 11:00 ng gabi, habang nagkukwentuhan at nagkakape ang mga nagbabantay sa lamay, may pumasok na babaeng nakasuot ng itim na bestida. Mahaba ang buhok, maputla ang mukha, at wala ni isang kilay na kumilala sa kanya. Ay, sino yon? Tanong ni Mika sa kanyang ina. Baka kamag-anak sa malayo, sagot ni Aling Teresa. Tahimik lamang ang babae. Umupo siya sa isang sulok, hindi lumilingon at nakatingin lang sa kabaong. Lumipas ang isang oras. Napansin ni Junjun na tila may kakaiba sa bangkay ng kanilang lola. Ma, bakit parang nangingitim ang labi ni Lola Miling? Lumapit si Mang Rogelio. Ay, oo nga. At parang lumalamig ang paligid, no? Napatingin sila sa babaeng nakaitim. Pero wala na ito sa upuan. Wala ring narinig na lumabas siya. Nasa kusina ba siya? Tanong ni Kapitana. O baka nasa banyo. Hinati-hati nila ang paghahanap. Pero bigo silang makita ang babae. Sa halip, sa may likuran ng bahay, may napansin silang pulang marka sa sahig, malagkit, amoy dugo, at sa bubong may mga kalmot, hindi basta kalmot ng pusa. Malalalim, parang pinaghahampas ng mabagsik na hayop ang yero. Nang sumilip si Mang Andoy mula sa labas, napalunok siya ng laway. May anino sa bubong. Tumalon! Sabay na putol ang ilaw, sigawan, kalabugan, boses ng mga bata, ilang segundo ng takot. Nang bumalik ang kuryente, biglang umiyak si Mika. Si Junjun! Wala si Kuya! Nagkagulo ang lahat. Saan napunta si Junjun? Bakit walang nakakita? Sa ilalim ng mesa, may nakita silang isang punit na bahagi ng kanyang damit at dugo. Hindi ito gawain ng tao, bulong ni Miss Lagring habang hawak ang rosaryo. Baka multo. Hindi multo to, singit ni Kapitana. Mas masama pa, baka tagasundo. Anong tagasundo? Tanong ni Aling Teresa. Yung sumasama sa mga lamay, naghahanap ng kapalit. Napatingin silang lahat sa kabaong. Nangingitim na ang buong labi ni Lola Miling. May punit sa gilid ng kanyang damit na tila pilit binuksan.
Tapos may kumalabog mula sa loob ng kabaong. Dahan-dahang lumapit si Mang Rogelio sa kabaong. Nanginginig ang kamay, hawak ang takip. "Huwag mong buksan!" Sigaw ni Aling Teresa, pero huli na, naiangat na ni Rogelio ang kalahati ng takip. Wala na sa loob si Lola Miling. Walang bangkay. Tanging puting sando at saya na lamang ang naiwan, at isang kakaibang buhol ng buhok. Kulay itim, mahaba, basa. Basa ng dugo. Diyos ko! Bulong ni Miss Lagring. Lumabas siya. Hindi na siya patay. Biglang may sigaw mula sa likod ng bahay. Isa sa mga kabataan na tumulong magbantay, si Totoy, tumatakbo papasok. Habol ang hininga. "May nakita. Ako sa may puno ng balete, parang matandang babae, pero hindi siya normal. Mabilis siyang gumapang, parang ahas, tapos pitpit niya si Kuya Junjun." Nagkatinginan ang lahat, walang naglakas loob magsalita. "Puntahan natin," mariing sabi ni Kapitana Lorna. "Hindi tayo pwedeng matakot, anak yon." Agad silang kumuha ng mga lampara, itak at sulo. Si Mang Rogelio, Aling Teresa, Kapitana, si Mang Andoy at 3 pang lalaki ang tumungo sa direksyon ng punong balete. Naiwan sa bahay si Miss Lagring, Mika at ilang kababaihan. Pagdating nila sa ilalim ng punong balete, naamoy agad nila ang amoy ng nabulok na karne. Malagkit ang lupa, may bakas ng dugo at kalmot sa katawan ng punong kahoy. "Junjun!" Sigaw ni Mang Rogelio. "Anak, shh! May naririnig ako." Pulong ni Mang Andoy, may mahinang pag-ungol. Tila boses ng bata. Nang ilapit nila ang lampara sa bandang likuran ng ugat ng balete, may nakita silang butas. Madiin, malalim at madulas. Isa-isang pumasok sina Mang Rogelio at Kapitana. Sa loob, malamig, mabaho. Dumidikit sa balat ang halumigmig. Sa dulo ng lagusan, may nakita silang altar. Lumang bato, may ukit ng hugis babae na may mahabang buhok at mga kuko. Sa gitna ng altar, naroon si Junjun. Hubad ang pangitaas, nakapikit at tila hinihimatay. Bago pa nila malapitan, may umungol. Sa dilim, isang nilalang ang lumabas mula sa likod ng altar. Ang babaeng nakaitim. Pero ngayon, mahaba na ang leeg, lumuluwa ang mata, at ang kanyang bibig ay tila lumaki ng 3 beses sa normal. Nakangiti siya. Hindi pa tapos ang handaan. Ang tinig nito parang 2 boses na sabay. Kailangan ng alay, siya ang una, tila binalot ng kilabot ang lahat. Pero bago sila makakilos, biglang sumiklab ang isa sa mga sulo ni Kapitana at tumama sa katawan ng nilalang. Napasigaw ito, isang tunog na hindi kayang tularan ng tao. Lumundag pa atras ang nilalang at sa isang iglap nawala sa kadiliman. Agad nilang nilapitan si Junjun. Inalalayan siya ni Mang Rogelio habang si Mang Andoy ay palingalinga sa paligid. "Kailangan nating umalis dito. Hindi ligtas dito sa gabi." Pagbalik nila sa bahay, takot ang bumungad. Si Mika ay nanginginig, yakap-yakap si Miss Lagring. "May gumapang sa bubong habang wala kayo. May mga aninong naglalakad sa gilid ng bahay." "Lola Miling," bulong ni Mika. Siya yon, pero hindi na siya si Lola. Sa sulok ng bahay, bumalik ang ilaw. Sandaling katahimikan. Hanggang sa tumunog ang orasan sa altar. 12:00 na ng hating gabi. Sabay-sabay silang napatingin sa kabaong. Nandoon na ulit ang bangkay ni Lola Miling. Pero ngayon nakangiti ito at sa ilalim ng kanyang mga kuko,
may sariwang dugo. Walang makapagsalita. Tila nalunod sa katahimikan ang buong bahay. Ang ngiti sa labi ni Lola Miling ay hindi ng isang mapayapang patay, kundi ng isang nilalang na nagbabalik upang tapusin ang naiwan nitong layunin. Tumayo si Miss Lagring, bitbit ang kanyang lumang rosaryo, nilapitan ng kabaong at pabulong na nagdasal. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ngunit bago niya matapos ang dasal, bigla siyang napaatras. Hindi siya nasasaktan. Mangiyak-ngiyak niyang sabi, hindi siya ordinaryong kaluluwa. May sumanib sa kanya. Ang ibig mong sabihin, sinapian siya? Tanong ni Kapitana habang pinupunasan ng tuwalya ang pawis sa leeg. Hindi lang basta sapin. May mas malakas, mas sinaunang puwersa. Sagot ni Lagring, baka engkanto o isang lamang lupa na gumising sa pagkamatay ni Miling. Habang nag-uusap sila, biglang umiyak si Mika. Si Ate Nena! Si Ate Nena, wala na sa upuan. Nagkatinginan ng lahat. Si Ate Nena, ang matandang kasama nilang kapitbahay na naka-wheelchair, ay nakaupo lamang kanina sa tabi ng dingding. Ngayon, ang kanyang wheelchair ay nakahiga sa sahig at wala ni anino ng matanda. Nagmadali silang lumabas. Sa may gilid ng bahay, may bakas ng paghila sa lupa. Parang may kinaladkad papunta sa likod ng lumang bodega. Doon, may naiwang putol na medyas at ilang hibla ng puting buhok. Hindi tayo ligtas dito, sabi ni Mang Rogelio. Kailangan natin humingi ng tulong. May kilala akong pare sa kabilang bayan, si Father Berto. Maaaring makatulong siya. Ako na ang pupunta, sabi ni Mang Andoy. Alam ko ang daan kahit madilim, pero kailangan ko ng kasama. Isama mo ako, sabi ni Kapitana. Iiwan natin ang baril sa mga naiwan. Pag bumalik kami, may kasama na tayong dasal. Umalis sila agad, sakay ng tricycle ni Kapitana. Naiwan sa bahay sina Mang Rogelio, Teresa, Mika, Junjun, Miss Lagring at 3 kabataang tumulong sa lamay. Lumipas ang 1 oras. Tahimik ang bahay maliban sa tunog ng kuliglig at ang mahina ngunit patuloy na lagaslas ng ulan. Bigla, mula sa kisame, may patak ng dugo na bumagsak sa gitna ng lamay. 1, 2, 3. Napatingala sila. Nakatapak sa gitna ng kahoy na kisame ang isang nilalang. Babae. Ang babaeng nakaitim. Pero ngayon, mas malala na ang itsura. Nakalaylay ang balat ng mukha. May mga bukas na sugat. At ang kanyang mga mata ay lumalabas na parang pusong pilit na isinusuka ng anino. Bumagsak ito sa gitna ng sala. Napaurong silang lahat. Bakit kayo? Natatakot? Pulong ng babae habang papalapit. Ako ang ina ng gabi. Ako ang tagabantay ng paglalakbay. Ang kaluluwa ni Miling ay pag-aari ko na. Kumapit si Junjun kay Mika. Huwag kang magsalita. Baka marinig ka niya. Napansin ni Mang Rogelio ang isang lumang itak sa ilalim ng altar. Dali-dali niyang dinampot ito at humarang sa pagitan ng nilalang at ng kanyang pamilya. Alis, sigaw niya. Hindi mo kami madadala. Ngunit tumawa lang ang nilalang. Tumawa ng isang tinig na parang basag na kampana. Hindi kayo ang pakay ko. May isa sa inyo. May dugong nananalaytay. Anak ng isang albularyong tumalikod sa kasunduan. Lumingon ang lahat kay Aling Teresa. Namutla siya. Rogelio, hindi ko nasabi sa iyo. Bago ako mapangasawa,
dinala ako ni Lola Miling sa gubat. Isang gabi, pinainom ako ng tsaa. Pagkatapos, pinilinan niya ako. Pag ako'y pumanaw, kailangan mong isara ang pinto sa lupa. Kung hindi, babalik. Ang ina ng dilim, hindi ko naintindihan noon. Bakit ngayon mo lang sinasabi? Galit na tanong ni Rogelio. Dahil nakalimutan ko na. Hindi ko na maalala ang ibig sabihin. Tumingin ang nilalang kay Teresa. Ikaw na nga. Ikaw ang susi. Ibigay mo ang iyong dugo at magbubukas ang lagusan. Napaatras si Teresa. Hindi. Hindi ko. Isang malaking puwersa ang tumama sa kanya at tumilapon siya sa pader. Napasigaw si Mika. Si Junjun ay napasigaw rin at nagtakbuhan ang mga kabataan palabas ng bahay. Miss Lagring, tulungan mo kami, sigaw ni Mika. Tumayo si Miss Lagring, lumuhod sa harap ng kabaong at sabay sabing, kung may natitira ka pang dangal, Miling, tulungan mo kami. Kalabanin mo ang sumapi sa iyo. Sa isang iglap, lumindol ang sahig. Pumuka ang lupa sa ilalim ng kabaong. Mula roon, isang malamig na hangin ang bumalot sa buong bahay. Sumigaw ang nilalang. Hindi! Hindi pa oras ko! Ngunit bago ito makalapit kay Teresa, may sumambulat na liwanag sa labas ng bahay. May dumating na sasakyan, si Father Berto, kasama si Kapitana at si Mang Andoy. Pit-pit ni Father Berto ang isang krus at sa kanyang bibig ay dasal na paulit-ulit. Exorciso te immundissim spiritus. Sigaw niya, per Christum Dominum Nostrum. Napahiyaw ang nilalang, namilipit sa sakit. Ang katawan nito ay nagkakahiwa-hiwa na parang niluluto sa apoy. Ngunit bago ito tuluyang maglaho, tinuro nito si Teresa. Hindi ito ang huli. May ikalawang, gabi ang lamay, babalik ako. At sa isang malakas na punit ng hangin, nawala ang nilalang. Ang kabaong ni Lola Miling ay sumara, kusa. Naiwan ang lahat na hingal, luhaan at tahimik. Ngunit sa kalayuan, mula sa gitna ng gubat, may mga matang nagmamasid at isang matandang tinig ang bumulong. Bukas ng gabi, ang huling seremonya. Tahimik ang buong barangay San Telmo kinabukasan. Pero hindi ito katahimikan ng kapayapaan, kundi ng takot, ng pangambang may mas masahol pang darating. Sa kabila ng araw, tila hindi umaabot ang liwanag sa mga sulok ng barangay. Maging ang mga ibon ay walang awit. Ang mga alitap-tap ay nagkubli. Sa simbahan, si Father Berto ay nakayuko sa harap ng altar. Pit-pit ang kanyang lumang librong Latin at mga bote ng banal na langis. Sa harap niya, nakaupo sina Kapitana, Mang Rogelio, Teresa, Miss Lagring at si Mika. Si Junjun ay natutulog pa rin, matamlay, parang naubos ang lakas matapos ang insidente kagabi. Hindi pa tapos ang laban, bulong ni Father Berto. May 2 gabi ang lamay, sabi ng matanda. At kung totoo iyon, mas malakas ang ikalawa. Dahil doon bumabalik ang mga hindi natapos, ang mga may kasunduan sa dilim. May nabanggit na pangalan ang nilalang kagabi, sabi ni Lagring. Ina ng gabi. May ganun bang nilalang sa kasaysayan ng mga demonyo? Hindi sa mga demonyo, sagot ni Berto, kundi sa mga sinaunang nilalang ng lupa. Sa mga engkantong nilimot na ng panahon, may isa silang tinatawag na Inang Kalilim, ang ina ng kadiliman, sinasamba sa ilalim ng lupa.
Isa sa mga itinatagong lihim ng mga matandang albularyo noon, lalo na rito sa Samar. Tumahimik si Teresa. Si Lola Miling, siya ang huling albularyo sa linya ng nanay ko. Madalas siyang nawawala noon. Akala namin namumulot lang siya ng dahon. Pero minsan may narinig akong pangalan. Isang salitang hindi ko naulit, Kalilim. Siguro matagal na niyang alam na babalik ito, kaya siya nagbilin. Pero hindi ko siya pinakinggan. Kaya babalik ulit ang nilalang mamayang gabi, sabi ni Mang Rogelio. Anong dapat nating gawin? Maghanda ng pangontra. Banal na langis, dasal, mga anting-anting, at higit sa lahat, tumingin si Berto kay Teresa. Ikaw ang may dugong kailangan niya. Kailangan mong harapin siya. Hindi para isuko ang sarili, kundi para tapusin ang kasunduan ng inyong angkan. Biglang pumasok si Andoy. May mga nakita sa gubat. Mga bata, naliligaw. Parang may kumakalabit sa kanila pero walang nakikita. Tapos may lumang awit na naririnig, parang tinig ng matandang babae. Simula na nga, pulong ni Lagring. Tinatawag na niya ang mga kaluluwa. Pumalik sila sa bahay ni Lola Miling upang ipagpatuloy ang lamay. Ang kabaong ay naroon pa rin, sarado, tahimik. Pero sa ilalim nito, may mga bagong bakas ng dugo at ang mga larawan ng pamilya sa altar ay isa-isang nabaligtad na parang may kamay na humawak at tumalikod sa kanilang pagkatao. Habang lumalalim ang gabi, isa-isang dumating ang mga taga-baryo. Tahimik. Walang pumapansin sa isa't isa. Parang lahat ay hinahatak ng iisang diwa. Parang may sabayang pag-amin ng takot. Sa gitna ng lamay, tumayo si Teresa. Suot niya ang pulang saya ni Lola Miling, ang orihinal na isinusuot sa mga ritual ng albularyo. Sa leeg niya, nakabitin ang isang lumang anting-anting, isang bato na may butas sa gitna. Kung kailangan niya ako, harapin niya ako rito. Sa harap ng mga mata ng pamilya at mga kababaryo, sabi niya, hindi na ako matatakot. Biglang bumagsak ang lampara sa gilid ng bahay. Ang apoy ay gumapang pero hindi lumaki, kundi kumapal ang usok at nagkulay itim. Dumating na siya, sabi ni Lagring. Ang orasan ay tumunog. 12:00. Pumukas ang kabaong ng kusa. Mula rito, unti-unting bumangon si Lola Miling ngunit hindi na siya ang Lola Miling na kilala nila. Ang kanyang katawan ay tuyo, ngunit buhay. Ang mga matay puti. Ang kanyang mga kuko ay mahaba at may dugo. Pero ang pinaka nakakatakot ay ang tinig na lumabas sa kanyang bibig. Kalilim, naway bumukas ang lagusan. Pumutok ang bubong. Mula sa langit, bumuhos ang itim na ulan. 1, 2, parang dagta ng bangkay. Tumalsik sa mga kandila pero hindi ito natupok. Tumama sa balat ni Teresa, mainit, parang bulak ng apoy. May bumukas na bitak sa gitna ng sala. Mula rito, sumungaw ang mga kamay. Mga kamay na walang laman kundi buto, pero may kuko pa. Isa-isang humawak sa sahig. Lumabas ang nilalang, ang ina ng gabi. Higit siyang nakakatakot ngayon. 3 mukha nagsasalita ng sabay. Isa'y bata, isa'y matanda, at isa'y walang balat. Dumating ka nga, Teresa. Wag na akong tatawaging Teresa, sagot niya. Ako na si Apong Dilim, tagaputol ng sumpa, apo ni Miling, anak ng lupa at apoy. Itinaas niya ang anting-anting. Kumislap ito ng bughaw na liwanag
Ang nilalang ay napaatras. Nangisay ang kanyang mga mukha. Ngunit bago makapagpatuloy si Teresa, may tumili sa likuran. Si Mika, nakaangat sa ere, kinakain ng anino. Isa-isa, ang kanyang katawan ay nagiging abo. Kung hindi mo ako ibibigay, kukunin ko ang iba, sigaw ng nilalang. Napaluha si Teresa. Hindi! Ako ang gusto mo. Ako ang kukunin mo. Lumapit siya sa bitak. Tumayo sa mismong bunganga ng lagusan. Kunin mo ako, pero tapusin mo na ang sumpa. Ngunit biglang humawak sa kanya si Mang Rogelio. Hindi! Hindi ikaw ang kailangan niyang isakripisyo, kundi ang kasaysayan niyo. At ang kasaysayan ay sinusunog, hindi iniaalay. Hinugot ni Rogelio ang lumang itak ni Miling. Isinaksak niya ito sa anino ng nilalang. Napasinghal ito. Nagsisigaw ang tatlong mukha. Tumalsik si Teresa, napaatras si Mika. Nagsara ang bitak, umuga ang bahay. Ang kabaong ay bumalik sa pagkakasara. Ang nilalang ay napunit. Isa-isa hanggang sa wala nang natira. Kundi alikabok lumuhod si Teresa, humagulgol. Pero mula sa dilim, may boses na mahina, isang gabi pa. Nagdaan ang araw na tila walang liwanag. Bagamat sumikat ang araw, nanatiling madilim ang paligid ng Barangay San Telmo. Ang mga tao'y hindi na lumalabas sa bahay. May mga nagsisindi ng insenso sa mga bintana. Ang iba na may nakasuot ng mga lumang anting-anting. Ang hangin ay mabigat, parang may kaluluwang naglalakad sa bawat hininga. Sa bahay ni Lola Miling, muling inihanda ang lamay. Ang kabaong ay nanatiling nakasarado, ngunit malamig ang paligid nito. Parang may sariling klima. Si Teresa ay nakaupo sa harap ng kabaong, hawak ang anting-anting at mga papel ng lumang orasyon na iniwan ng kanyang lola. Sa tabi niya, si Miss Lagring at Father Berto. Ang sabi mo kagabi, may ikatlong gabi. Pero dalawa lang ang gabi ng lamay, tanong ni Teresa. Tama ka, ngunit sa paniniwala ng matatanda, may tinatawag na gabi ng pagbubunyag. Ang ikatlong gabi, hindi ito bahagi ng lamay, kundi ng pagtapos ng kasunduan. Dito lumilitaw ang tunay na kalaban, sagot ni Berto. Biglang bumukas ang pinto. Dumating si Kapitana, namumutla. May nawawala na naman. Si Boyet at Liza, yung magpinsan sa kanto, naiwan sa bahay nila, tapos biglang nawala. May mga dugo sa sahig, pero walang katawan. Napatayo si Teresa. Pinipilit niyang bumalik. Hindi sapat ang pagkatalo niya kagabi. Hindi lang siya ang bumabalik, sabat ni Miss Lagring. Kanina, sa panaginip ko, nakita ko si Lola Miling, ngunit hindi siya nakikipag-usap. Nakatayo lang siya sa gitna ng apoy, hawak ang isang aklat, tapos may tinig, isulat ang wakas bago siya magsimula. Anong aklat? Tanong ni Rogelio, papasok mula sa likod ng bahay, bitbit ang ilang kahoy at bote ng langis. Hindi ko alam, pero siguro ito na yung kwaderno ni Miling, sagot ni Lagring. Yung tinatago niya sa ilalim ng altar noon. Agad silang naghalungkat sa altar. At doon may nakatagong kahon na bakal, may tatak na banta. Sa loob nito may lumang kwaderno, may punit-punit na mga pahina at amoy ng bulok na halaman. Pinuksan ito ni Teresa. Sa unang pahina nakasulat, ang ikatlong gabi, kung saan ang buhay at kasinungalingan ay magkakabanggaan.
Paano kung ito ang kailangan nating gawin? Sabi ni Teresa. Isulat sa kwaderno ang wakas ng nilalang. Gamitin ang lumang kasunduan laban sa kanya. Baka nga, sagot ni Berto. Ngunit mag-ingat ka. Ang bawat salitang isusulat mo ay may kapalit. Ang tinta ng mga albularyo noon ay dugo ng sarili. Tumingin si Teresa sa kanyang palad. Kumuha ng karayom, tinusok ang sarili at isinulat ang unang linya. Ngayong gabi, babangon ang liwanag, biglang lumakas ang hangin, umikot sa paligid ang alikabok. Ang mga kandila ay nagliyab ng bughaw. Isa-isa, ang mga larawan sa altar ay muling bumaliktad. Ngayon, nakaharap na. Mula sa labas, may mga yabag. Mula sa kalsada, lumalapit ang mga anino. 1, 2, 3, hanggang sa 10. Mga dating patay, mga bangkay na namatay sa barangay sa nakaraang mga taon. Lahat sila'y nakatingin sa bahay ni Miling. Kailangan nating maglatag ng proteksyon, sigaw ni Berto. Pilugan natin ang bahay ng asin at langis. Nagmadali sina Rogelio at Kapitana. Inilatag ang asin sa bawat bukana. Si Mika ay hawak ang rosaryo, nagdarasal habang binabantayan ang kabaong. Sa loob ng bahay, biglang nagkaluskos mula sa kisame. Mula roon, nahulog ang bangkay ni Boyet. Bukas ang bibig at sa loob nito ay may nakaipit na papel. Dahan-dahang hinugot ni Teresa ang papel. Isa itong punit mula sa kwaderno. Nakasulat sa lumang sulat kamay. Walang katapusan ng gabi hanggat ang katawan ng tagapagmana ay hindi inaalay. Napaatras si Teresa. Ako ang gusto niyang wakasan. Hindi ang dugo ko, kundi ang buong katawan. Hindi mo siya kailangang ibigay, sigaw ni Mika. Hahanapin natin ang ibang paraan. May isa pa tayong opsyon, sabi ni Berto. Isang ritual na pwede nating gawin, isang pagwawaksi. Ngunit kailangan nito ng 3 kaluluwa na handang magbuwis ng sarili. Hindi pisikal na kamatayan, kundi ang paglimot sa sarili nilang pagkatao. Makakalimutan nila kung sino sila, pero mapuputol ang koneksyon sa nilalang. Ako na ang isa, sabi ni Rogelio. Wag, tay! Protesta ni Teresa. Matagal na akong patay sa sarili ko simula nang mawala ang lola mo. Ito ang pagkakataon kong bumawi. Ako na rin ang isa, sabi nila Gring. Wala na akong pamilya. Lahat ng minahal ko, kinuha na ng gabi. Kung makakatulong ako para sa huli, gagawin ko. Tumahimik si Berto at ako ang pangatlo. Ako ang maghahanap ng liwanag sa gitna ng dilim. Pumunta sila sa gitna ng sala. Pinuksan ang kwaderno, inilagay sa gitna ng altar at sabay-sabay nagdasal. Kalilim, bawiin mo ang iyong mga kuko. Bawiin mo ang iyong lilim. Kami ang inaalay, hindi ang tagapagmana. Umangat ang hangin. Ang bubong ay sumabog sa liwanag. At mula sa langit, bumaba ang isang nilalang. Ang tunay na anyo ng ina ng gabi. Ngayon, ito ay kalahating engkanto, kalahating abo. Walang mata, ngunit nakikita ang lahat. Hindi kayo ang hinihingi ko, sigaw nito. Ngunit hawak ni Teresa ang kwaderno. Isinulat ang huling linya. Sa gabi ng pagbubunyag, mawala nawa ang anino sa kasaysayan. Napasigaw ang nilalang. Ang lupa ay nabiyak. Mula sa ilalim ng bahay, lumabas ang apoy. Hindi nakakasunog, kundi naglilinis. Isa-isang nawala ang mga anino sa labas. Ang mga patay ay muling nahimlay. Ang mga larawan
ay nagningning sa altar at ang kabaong ni Lola Miling ay unti-unting nabalot. Nang liwanag lumuhod si Teresa. Tumulo ang kanyang luha, ngunit sa likuran niya may pumasok na malamig na hangin at mula sa kwaderno tumulo ang isang patak ng itim na tinta. Biglang bumukas ang ilaw sa buong bahay ni Lola Miling kahit walang kuryente. Ang mga bombilya ay nagliwanag ng maladilaw na apoy at ang mga anino sa paligid ay tila lumalapit muli. Nakatingin si Teresa sa bumubukang pahina ng kwaderno. Nagbubukod ito ng sarili para bang may humahawak dito maliban sa kanya. Hindi pa tapos, bulong ni Teresa. Si Mika na nasa tabi ng bintana, napaatras. Teresa, tingnan mo ang labas. Paglingon ni Teresa, bumabalik ang mga anino, ngunit hindi na mula sa nakaraan. Mga bagong mukha, mga taong nabuhay, pero ngayon ay walang mata, walang bibig, at wala ring anino sa ilalim ng paanan. Tila silang mga nilalang na kinopya mula sa laman ng alaala. Kilala ko yan. Si Mang Igme, si Aling Clara, pero patay. Na sila noon pa, bulong ni Rogelio. Hindi sila totoo, sagot ni Miss Lagring. Mga alaala lang, galing sa kwaderno. Lumapit si Father Berto kay Teresa. Ang kwaderno, sinisip-sip na nito ang lahat ng kwento, alaala, pangalan. Habang sinusulat mo ang katapusan ng nilalang, binubuhay naman niya ang nakaraan sa maling anyo. Anong gagawin natin? Tanong ni Teresa. Kailangan nating tapusin ang kwento ng tuluyan, sagot ni Berto. Ngunit hindi sa pamamagitan ng dugo. Kailangan mong isulat ang pangalan niya. Pero wala tayong alam na pangalan niya. May narinig silang bulong mula sa kisame. Isang pangalan ang hindi kailanman dapat pinigkas. Lumingon sila. Si Boyet, ang nawawalang bata, ngayon ay gising, nakatayo sa tabi ng kabaong, hawak ang papel mula sa kanyang bibig. Ang pangalan niya'y... Ngunit bago niya masabi, napugutan siya ng ulo sa isang iglap ng aninong lumitaw mula sa dingding. Si Teresa ay napatili. Tumakbo si Rogelio para ilayo ang bangkay ni Boyet. Ngunit biglang nagdilim ang buong bahay. Isa-isang nagliwanag, ang mga sulok at ang mga anino ay lumusob. Tayo'y ikulong sa lumang kasaysayan. Isulat ninyo ang wakas. Sigaw ng mga nilalang habang sinasalakay nila ang bahay. Teresa, ngayon na! Sigaw ni Lagring. Isinubsob ni Teresa ang kanyang palad sa tinta ng kwaderno. Sa isang iglap, nagsulat siya. Sa pangalan ng nilalang na walang araw, si Lunok. Mula sa hangin, sumigaw ang isang boses, malalim, maraming tinig parang mula sa hukay. Sinong nagbigkas ng pangalan ko? Yumanig ang bahay, tumumba ang mga altar, naputol ang asin, nabilog sa sahig. Pumasok ang isang nilalang, mataas, may pakpak na yari sa balat ng patay at katawan na pinagsama-samang buto at abo. Sa likod niya, may mahaba siyang dila na lumalakad sa sahig na parang ahas. Nga ayon, ako'y magiging bahagi ng inyong mga kwento. Hindi ka na kwento, wala ka ng kapangyarihan, sigaw ni Teresa habang itinataas ang kwaderno. Ngunit si Lunok ay ngumiti. Hindi mo pa naisusulat ang wakas. Ang bawat pahina ay may kapalit. At ngayon, sa akin na ang mga alaalang yan. Biglang napatigil si Teresa. Nakalimutan niya kung sino si Mika. Mika? Tanong niya. Si Mika ay napaiyak. Ate,
nakakalimutan mo na ako. Si Lagring ay bumagsak. Si Rogelio hindi na maalala kung sino si Teresa. Napagtanto niya, inaagaw na ni Lunok ang alaala nila. Hindi ko hahayaang mawala kayo sa akin. Sigaw ni Teresa, isinulat niya. Sa pagbanggit ng kanyang pangalan, si Lunok ay mawawala sa lahat ng alaala. Malilimutan siya ng daigdig. Huwag! Sigaw ni Lunok. Ngunit huli na. Habang sinusulat ni Teresa ang huling linya, unti-unting nawala ang anyo ni Lunok. Ang kanyang pakpak ay naging alikabok. Ang kanyang katawan ay nalusaw. At sa dulo, ang kanyang dila ay bumulwak ng itim na tinta na sumipsip sa kwaderno mismo. Ang bahay ni Miling ay nanumbalik sa katahimikan. Si Teresa ay nakaupo sa sahig, hawak ang kwaderno, ngunit blangko na ang lahat ng pahina. Wala nang sulat, wala na ring pangalan. Ang lahat ay tahimik. Teresa, bulong ni Mika. Ngumiti si Teresa. Mika, naalala mo pa ako? Oo, hindi niya tayo napigilan. Sa labas, unti-unti nang lumiliwanag. Sumisikat na ang araw sa Barangay San Telmo. Sa unang pagkakataon mula noong unang gabi ng lamay, may liwanag na sumasayad sa bubong ng lumang bahay. Ngunit sa ilalim ng altar, may maliit na apoy na hindi namamatay. At sa abo nito, may nakaukit na bagong salita. Magsisimula muli ang kwento. 3 araw matapos ang paglaho ni Lunok, muling naging payapa ang Barangay San Telmo. Bumalik ang liwanag ng araw. Ang mga ibon ay muling naririnig. At ang hangin ay amoy sariwang lupa. Ngunit sa kaloob-looban ng mga tao, may nanatiling kaba. Isang uri ng katahimikan na tila naghihintay ng sigaw. Sa bahay ni Teresa, nakaayos muli ang altar ni Lola Miling. Ang kwaderno ay nakabalot na ngayon sa tela ng puting hablon at inilagay sa ilalim ng altar, sinarhan ng kahoy na may ukit na sinaunang baybayin. Si Teresa ay tila tumanda ng ilang taon sa loob lamang ng linggo at ang kanyang mga mata ay palaging alerto, laging nagmamasid, parang may inaabangan. Alam mo, Teresa, wika ni Miss Lagring habang iniaayos ang mga kandila sa altar. Hindi basta nawawala ang mga kwento. Nabubura lang sa isip ng tao pero nananatili sa hangin. Baka isang araw, marinig muli. Kaya nga dapat itago ang kwaderno. Hindi para itapon, kundi para hindi magamit muli. Sagot ni Teresa. Si Mika ay tahimik na naglalagay ng mga puting bulaklak sa paligid. Ate, minsan ba babalik yung mga alaala ng mga nawalan? Yung parang nawala lang sila. Gaya ni Kuya Boyet, tumingin si Teresa sa bintana. Baka, pero baka hindi rin. Minsan, mas mabuting manatiling tahimik ang ilang kwento. Sa kabilang dako ng barangay, sa dating abandonadong kubo sa tabing ilog, may batang lalaki na naglalaro ng goma. May natapakan siyang piraso ng papel na natatakpan ng damo. Pinulot niya ito, isang punit na pahina mula sa lumang kwaderno. Blangko ito, maliban sa isang sulok na may nakasulat sa pulang tinta. Binigyan mo sila ng wakas. Ngayon, panahon na ng panibagong simula. Hindi niya iyon naintindihan. Tinupin niya ang papel at inilagay sa bulsa. Tumawa siya at muling tumakbo patungo sa kanyang mga kalaro. Kinagabihan, nagtipon-tipon ang mga natitirang matatanda sa barangay sa bahay ni Kapitana. Kasama si Teresa, Rogelio, Miss Lagring at si Berto na ngayoy may pilat sa noo
at may bitbit na sako ng mga lumang anting-anting at orasyon. Nararamdaman niyo rin ba? Tanong ni Kapitana. Parang hindi pa tapos? Kanina, wika ni Rogelio, may nakita akong anino sa likod ng punso ni Aling Clara. Pero wala namang puno roon. Sa simbahan, sabi ni Berto, nawawala ang krus ng altar na palitan ng isang hugis mata na may pakpak. Humigpit ang hawak ni Teresa sa mesa. May hindi pa natin natatapos. Ang pangalan ni Lunok, binura. Pero ang kwento niya, nananatili. Paano natin masisiguro na hindi na ito muling lalaganap? Tanong ni Miss Lagring. Hindi natin kaya, sagot ni Berto. Pero may pwedeng tumapos. Ang tagapagmana, sabay-sabay nilang nasambit. Tumayo si Teresa. Kung ganon, kailangan kong bumalik sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Sa alulod, bulong ni Rogelio. Yung lumang kuweba sa likod ng sapa. Doon unang nakita ni Lola Miling ang kwaderno. Doon din siya huling nanalangin bago siya nawala sa sarili. Kinabukasan, pumunta sila sa nasabing kuweba. Makipot ito, madilim, at punong-puno ng lumot at halimuyak ng basang ugat. Sa loob, may altar na yari sa bato. Nakaukit dito ang mga simbolo ng sinaunang baybayin na ngayon ay nangingitim na parabang sunog. Sa gitna may hukay at sa ilalim ng hukay may isa pang kwaderno. Ha, hindi ba't yan na yon? Tanong ni Mika. Hindi. Iba to, sagot ni Teresa. Ito ang orihinal, ang pinagkuna ng lahat. Ang kwaderno ng unang tagapagkuwento. Pagbukas niya, may laman ang lahat ng pahina. Mga kwentong may petsang daan-daang taon na ang tanda. Mga pangalan ng nilalang. Mga kasunduan. Mga ritual. At sa huling pahina, may nakasulat na babala. Ang bawat kwento ay may wakas. Ngunit ang tagapagkuwento ay kailangang mawala. Napalingon sila kay Teresa. Anong ibig sabihin na yan? Tanong ni Mika na para matapos ang lahat, kailangang ako ang huling kwento. Hindi, sigaw ni Rogelio. Ngunit pinunit ni Teresa ang huling pahina ng kwaderno. Isinulat niya sa blangkong bahagi. Ngayong gabi, sa alulod ng panahon, ang kwento ay magtatapos sa pagbura ng tagapagkuwento. Hindi para mawala, kundi para manatili bilang bantay. Umilaw ang kuweba. Umikot ang hangin. Isa-isang naglaho ang mga simbolo sa pader. Ang hukay ay nagsara. At si Teresa ay unti-unting naging liwanag. Ang kanyang anyo ay tila inihip ng hangin. Naiwan sa lupa ang kwaderno, ngayon ay blangko. Ate! Sigaw ni Mika. Ngunit walang sagot. Isang bulong na lang ang narinig ng lahat. Hanggat may nagkukwento ng gabi, hindi mawawala ang liwanag. Sa paglipas ng ilang buwan, naging tahimik muli ang Barangay San Telmo. Walang kakaibang ingay, walang misteryosong pagkawala, at higit sa lahat, wala nang nararamdamang aninong umaaligid. Ngunit sa puso ng mga nakaligtas, nanatili ang marka ng mga nangyari. Si Mika ay araw-araw bumibisita sa kuweba. May dalang kandila, bulaklak at isang papel kung saan siya ay sumusulat ng mga kwento ng kanyang araw. Iniwan niya ito sa ibabaw ng bato kung saan nawala si Teresa. Para sa iyo, ate, para hindi ka makalimot sa amin. Bulong niya habang nakangiti, ngunit may luha sa mga mata. Si Father Berto naman ay muling binuksan ng simbahan. Pinatibay ang mga lumang pader.
Pinalitan ang mga basag na bintana at inukitan ang isang bagong altar, hindi para sa santo, kundi para sa tagapagkuwento. Sa gitna nito, nakasabit ang blangkong kwaderno, binabalot ng pulang tela at tali ng buntal. Sa harap nito, may nakasulat, "Sa alaala ng mga kwento at ng mga nagbuwis ng alaala para sa atin." Samantala, si Rogelio ay nagsimulang magturo sa mga kabataan sa barangay. Hindi lang tungkol sa agham o kasaysayan, kundi pati na rin sa mga kwento. Tinuruan niya silang makinig, mag-ingat at higit sa lahat, huwag basta magsulat ng hindi nila kayang tapusin. Ang bawat salita ay may kapangyarihan. Lagi niyang paalala. At may mga kwentong mas mabuting hindi na muling buksan. Isang araw, habang binabasa ni Mika ang kanyang kwento sa kuweba, napansin niyang may nakasulat sa bato. Hindi niya ito nilagay at hindi rin ito sulat ng iba. "Naririnig ko pa rin kayo. Salamat." Napangiti si Mika. Tiningnan niya ang langit at pinulong, "Mahal ka namin, ate." Sa kalaliman ng gabi, sa isang lugar na hindi na matukoy kung mundo pa ng mga buhay o alaala, may liwanag sa gitna ng kadiliman. Doon, nakaupo si Teresa sa ilalim ng punong walang dahon, ngunit puno ng liwanag. Hawak niya ang kwaderno at sa bawat pahina, may kwentong isinusulat ng mga taong nagmamahal, natatakot at umaasa. At habang may nagkukwento, hindi kailanman mawawala ang tagapagkuwento. Diyan na nagtatapos ang ating kwento, mga ka-amazing. Maraming salamat sa inyong pagsama at pakikinig sa nakakakilabot na kwentong Gabi ng Lamay. Sana'y nadama ninyo ang kilabot, lungkot at hiwaga ng mga kwento ng Barangay San Telmo. Huwag ninyong kalimutang i-like, i-share, i-comment, at syempre mag-subscribe dito sa ating YouTube channel na Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories. Hanggang sa muli nating kakatakutan, mga ka-amazing. Paalam!